Alam nyo, ang kaluluwa natin ay naghihingalo sa kasalanan. Ang kaluluwa natin ay nangangailangan ng kalakasan. Yung tipong kalakasang spiritually. Kasi tayo mga tao, sa totoo lang kasi tayo mga tao, marumit makasalanan tayo eh. Hindi natin iniisip kung anong pinagsasabi ng words of kaluluwa. Yung iba, hindi alam kung anong ibig sabihin ng kaluluwa. Ang alam nila, kaluluwa, as in patay, tapos na, mumuna, whatever. Kasi ganito yan. Pag sinabing kalakasang spiritually o kaluluwa, yun yung mga kaluluwa natin sa katawan natin. Ito, nagsasalita sa'yo, kaluluwa ko to. Yung nakakaramdam ng sakit, kaluluwa yan. Alam niyo kung bakit? Ang nakakaramdam kasi sa atin talaga totally, ang kaluluwa, hindi katawan. Kaluluwa. Diba ang katawan pag namatay, o di kayong kaluluwa lumabas sa katawan ng tao, diba sinusunog ng mga kamag-anak natin, binabalsaman, diba hindi na umaaray? So sa madaling salita, kaluluwa natin ang kailangan ng kaligtasan. Kaluluwa natin ang tunay na nakakaramdam. Tapos dito sa mundo, anong ginagawa natin? Nag-aabala or busy sa mga bagay na hindi importante at mahalaga. Alam niyo sa totoo lang, kung gigisingin lang natin ang ating mga talino, nagpakamangmang tayo sa mga bagay na hindi naman talaga importante. Alam mo yung mga ibang tao, no? Imagine lang natin na ibang tao. Sasabihin pala sarili nila, alam mo yung di ko ma-explain kung ano ba, alam mo yung tipo na parang baliwala lang ang mga babala dito sa mundo. Yung tipong pagtatawanan pa nila pag meron nagsisharing about of God. Tapos pag magsisharing ka pa, sasabihin natin sa kanila na walang bakla tumboy na nilikha ang Diyos, kundi babae at lalaki lang. Sasabihin pa siya, huwag kang makialam. Huwag kang makialam sa gusto namin, sa gusto. Kung gusto magbago, bahala ka. May kanya-kanya tayong paniniwala. Ganon ang dahilan. Huwag kayong pakialam sa isyu namin. Tsaka di ako naniniwala sa iyo. Hanggang rason ng iba, hanggat wala ka naapakan tao, wala kang ginawang masama. Guys, kailan pa ba natin paninindigan yung mga salita na yung kamangmangan? Ha? Totoo yun. Nasa Bible nga eh. Ang Bible kasi, ilang henerasyon ng dumaan, lumipas, hindi nawawala yan dahil yan ang message o mensahe na pinapadala sa atin ng Diyos. Yan yung mga babala sa atin. Kung sino man ang hindi maniniwala sa Bible, yun ang hindi maliligtas. Lahat na nakasulat sa Bible, guys, totoo. Gawa ng tao yan kasi pinahindulutan ng Diyos ang yung Holy Spirit na sa tao. Wala sa hayop, sa unggoy, kung saan. Kasi kung sa hayop pinagawa sa manok at ever unggoy, hindi natin maintindihan talaga yan, guys. Promise. Kaya sa tao. Lahat na nakasulat sa Bible, totoo. Yung mga nangyari dito, nasabi sa Bible, sinabi sa Bible na may tubig na pula, yun yung dugo. Tapos merong umuulan ng mga kakaiba na mga galing sa langit. Totoo yun, sa ibang bansa meron na yan. Ito yun, guys. Yung 666 na yan, nasa Bible din yan eh. Lahat ng mga nakasulat nangyayari dito sa Bible yan, guys. Lalo na yung bakla tumboy, walang baklang tumboy nilikha ang Diyos. Bawal makipagtalik sa kapwa babae at kapwa lalaki. Guys, ako man marumi rin at makasalanan. Totoo yun, sobrang dumi ko, sobrang makasalanan ako. So, I'm decided to follow Jesus, I'm decided to repent. So, ganyan ka rin, guys. Magdesisyon ka rin sarili mo na mag-repent. Kasi God calling us. Lahat tayo tinatawag ng Diyos. Kaya kailangan natin mag-repent. Totoo yun. Nakikipagtali ka sa kapwa mo babae, kapwa lalaki. Tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Hindi Diyos ang minahal mo, ang demonyo. Totoo yun. So may Diyos ka, ang Diyos mo, demonyo. Saan ka nakakita na nakipagtali ka sa kapwa babae, nakikipagtali ka sa kapwa lalaki, tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos? Kalukuhan yun. Sasabihin mo, ako, bakla ako. Tumboy ako, may kinakasama ako, pero hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. Wala kang pinagkaiba sa mga ganyang taong nilalang. Kahit hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa Diyos na bato at kahoy, pero nakikipagtali ka sa kapwa babae at kapwa lalaki mo, sasabihin mo Christian ka, kasalanan yun.
Maliban na lang kung ikaw nagsisi, nagrepent, marumit makasalanan at nagrepent, why not? Kasi ang Diyos bumaba naman dito para sa ating makasalanan, hindi para sa mga tao matuwid. Tandaan natin yan. Bakit may ikakahiya ang salita ng Diyos? Nakakatawa ka naman. Ang salita ng Diyos, hindi kinakahiya yan. Dapat pinagsisigawan yan. Isinishare yan. Dahil nabulag ka na sa kasamaan? Nabulag ka na sa kademonyuhan? Dati akong ganyan na binulag na kalukuhan na kasamaan. Pero God's calling me, calling you. Lahat sa atin tinawag tayo. Ngayon nasa sa atin lang yun kung tayo makikinig o hindi. Sasabihin mo kasi ito ganyan, kailangan ko magtrabaho, kailangan matapos ko to, kailangan makapag-aral lahat kasi yung bahay ko, ipapa-extend ko pa, kailangan merong ganito, kailangan makabili ako ng ganito sa sasakyan. Masyado kayang abala sa mga ganong bagay, hindi mo alam bukas, wala ka na. Pag oras may nahindulutan ng Diyos, yung lugar mo, maglunok, may tsunami, lahat ng pinaghirapan mo, wala. Matutulog ka sa labas ng bahay mo. Totoo yun. Tapos arte-arte ka. Hindi mo alam, hinihigaan mo, marumi pa. Tapos arte ka sa pagkain. Tapos sa sobrang gutom mo, kahit pandesal, doon na kayo nahulog, hindi kayo matabi-tabi na pwedeng pakainin, kakainin mo na. Kasi sa totoo lang, wala tayong dapat ipagmalaki sa mundong ito. Kung ano man ang meron tayo dito sa sarili natin, sa buhay natin, just is because of God. Pahiram sa atin yan. Anytime, pwedeng kunin ng Diyos sa'yo yan. Kahit sabihin mong galante ka ngayon, sabihin mo mayaman ka, may kutsi, may bahay ka. Pag ikaw hindi ka marunong rumaspeto at matakot sa Diyos, at pinagmamalaki mo yung kayamanan mo, ngayon, ura-urada, bukas, whatever, kailan, kahit anong oras, pwedeng tanggalin sa'yo ng Diyos yan. Kung hindi man tanggalin sa'yo ng Diyos yan, ikaw ang mamamaalam. Tandaan mo, masakit na salita, pero totoo yan. Ikaw ako makasalanan, kailangan natin mag-repent. Huwag baliwalain yung mga sabi-sabi, yung mga babala sa atin dito ng Diyos. Ang Bible, yan yung unang natin, guide natin. Sasabihin mo, di ka nagbabasa ng Bible. Micho, ako rin ngayon, di na naman siya nagbabasa ng Bible. Dati nagbabasa ako pero ngayon hindi na because may new trials ako. Pero I'm decided to follow again. I'm decided to repent. So why not, diba? Magsimula tayo, sabay tayo. Kasi guys, hindi natin tayo dapat makipagtalo pa. Hindi natin dapat makipag-away kung sino-sino. Sasabihin pa na, ibang mga reliyon. Kasi ito, ganyan, kami maliligtas, ganyan. Guys, pabalik-balik lang tayo nito. Ang relihiyon na hindi labag sa Diyos ay magkakampiyan. Pero yung relihiyon na nagsasabi na sa amin ka sumanib at maliligtas kami, guys, yung relihiyon na yan na nagsasabi ng ganyan, relihiyon ng demon yan. Hindi totoo yan. Tandaan nyo, walang nakakapagligtas sa tao kundi Diyos lang. Hindi relihiyon. Ang relihiyon kasi, yan lang yung samahan para mapapurihan ang Diyos. Kung ano mang relihiyon meron ka, basta hindi labag sa Diyos, hindi ka lumalaban sa Diyos, magkakampiyan. Pero yung sumasamba ka sa kahoy na santo, bato na santo, na ginawa mong Diyos na sinasamba mo, kalaban ng Diyos yan, demonyo yan eh. Yan yung ginamit ng demonyo para maligaw ka ng isip at pananampalataya. Wala tayong dapat katakutan dito sa mundong ito. Anong kinakatakutan mo? Natatakot ka kaysa mawalan ka ng pera? Natakot ka baka maghirap ka? Natakot ka baka patayin ka pag anuin ka? Ba? Grabe. Pero hindi ka natakot na parusahan ka spiritually ni God. Di Papa Jesus. Diba? Nakakatawa pakinggan yung words of God, Papa Jesus. Diba? Nakakatawa, no? Natatawa kasi, kinakahiya kasi natin yung salita ng Diyos. Kinakahiya mo yung salita ng Diyos. Yung tipo may nagsisharing about to God, na may lumapit na mga tao, siyempre, hihinaan mo na. Di kaya may nagsisharing sa'yo, kunwari di ka na nakikinig. Pero interesado ka makinig, pero nahiya ka kasi, iniral mo yung hiya mo. Pwede pa ako pumunta sa bahay mo? Bakit? Magsisharing about to God lang. Ay, naku, busy ako. Busy ka. Hindi mo alam si God yung nagkukuling sa'yo kasi ang gusto sabihin, anak,
Kailangan mong makakilala bago ka pumanaw sa mundong ito. Pero if you want to extend your life, magrepent ka lang at ibibigay ko sa'yo. I extend your life. Ganun yun. Walang iba nakaka-extend ang life natin kundi si God lang. Hindi si doktor, hindi si pera. Kahit gaano karami ang pera mo, hindi ka buhayin yan. Kung ikaw nabuhay ka man sa doktor, gumastos ka ng pera, hindi yan dahil total sa pera mo. Pinahindulutan ng Diyos yan kasi nabag siya sa'yo habang ginagamot ka, umiiyak ka at hinihiling mo mabuhay ka pa. Tapos nung gumaling ka, lumakas ka sa sabihin mo kasi marami kaming pera kaya ako gumaling. Hindi ka ba natakot sa mga sinasabi mo? Lahat ng taong nagkakasakit na gumaling just is because of God. Hindi dahil sa pera. Tandaan natin yan. Huwag mong ipagmalaki ang pera at kayamanan na meron ka dahil yan ay gamit ng demonyo para ligawin ka sa katotohanan. Tandaan natin yan. Masakit man pakinggan pero itong katotohanan. Magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos. Huwag ikahiya ang Diyos. Huwag mo sabihin na pinagtawanan ka ni Juano, ni Juana, kamag-anak mo, kaibigan mo. Ba't ka natatakot? Nahiya ako nga eh. Marami akong kaibigan. Dati ako maloko. Lahat ng kabalbalan, pinasok ko. Kung sasabihin ko sa anong klase nila lang ako, baka magulat ka pa. Sobrang dumi ko. Ang di ko lang siguro nagawa, pumatay ng tao, pero lahat ng kasalanan napasok ko. Pero, nagsisi ako. I'm decided to follow Jesus. I'm decided to repent. Pero I'm not expected na ganito yung gagamitin pa ako ni God para sa sharing about of God. Kasi guys, hindi naman kailangan dito ang maraming alam sa Bible eh. Ang importante kung ano yung alam yung talino lang. Pero lagi natin tandaan, ang Bible ay guide natin, gabay natin. Kung meron kang available time, magbasa ka ng Bible. Pero sa totoo lang, di natin kaya yan eh. Starting for pray first. Pray muna. And then communication God, like for worship. Kakausapin si God before you sleep, and then pagkagising, gano'n lang. And then, si God, unti-unti na tayong baguhin. Alam mo guys, hindi naman kailangan importante kayo sumag. Iba kasi ba, mga nagsisharing about to God, kailangan na banggitin lahat ng verse. Kaya binabanggit ng mga ibang ibang mga tao nagsisharing about to God, kasi gusto nila patunayan sa iyo na yung mga sinasabi nila ay totoo. Pangalawa, gusto lang pasabihin sa iyo na yun lahat na sinasabi na hindi galing sa kanila, kundi galing sa salita ng Diyos. Ganun yun. Simpleng bagay lang, gamitin mo lang yung talino before you're sharing. Hiling mo muna kay God, pangunahan niyo po ako, kung anong pwede kong sabihin. Ganun ako guys. Before ako mag-reels, before ako mag-sharing sa inyo, hindi ito totally sa kaalaman ko kasi ako wala akong alam. Wala akong sapat na karunungan, kaalaman para magsalita ng ganito. Nag-share man ako guys ng kakaiba or mga salitang direct, so dahil yun ay pinahindulot ng Diyos just because of God, because He's give me a karunungan how to speak. Paano magsabi ng about of God o mga mangyayari, sitwasyon. Lagi nating tandaan yan guys ha. Lagi nating tandaan na walang ibang malaga sa buhay natin kundi ang Diyos lang. Pahalagahan natin ang Diyos. Eto kung ikaw mismo vlogger ka, tapos nagsisharing ka rin about to God, or di ka may balak ka mag-sharing about to God, don't be shy. Sasabi mo, nagsisharing ako about to God, di ko naman kabisado ang Bible. Pray ka lang. Pray and then si God na manguna. Parang ano lang yun eh, kunwari ikaw, may kalaban ka. Pero alam mo sa sarili mo, God first, na wala kang kasalanan. Dinala ka na sa husgado. Or inano ka na, kasi pag oras na nagkamali ka ng mga tuwiran, buhay mo kapalit, papatayin ka. Pero ikaw kasi nag-trust ka kay God, and then hiniling mo, pinikit mo. Yung tipong ibubuka ng bibig mo, hindi mo na alam, yun pala, tama na sa kanila. Sobra pa. Ganun yun. Kung sa Diyos ka magtiwala tumasa, yung mga sinasabi mo, si God na mismo ang magbabaspas at magbigay ng karunungan sa iyo kung anong sasabihin mo. Kasi alam nyo guys, na totoo lang, ang Diyos kasi, laging nakahanda na abutin tayo. Mahaba ang kamay niya para abutin ka, kahit saan ka magpunta. Lahat tayong tao, kahit gaano karami, karumi, billion time people dito sa mundo, hindi lang, sobrang dami.
Bawat isa sa atin namumonitor ng Diyos. Dahil Diyos siya eh. Hindi ka maniwala? Namumonitor tayo. Diyos kasi siya. Tayo, tao lang. Ikaw, ako, nilikha ng Diyos galing sa alabok. Diba? Alabok. Diba yung katawan pag sinunog, babalik sa alabok. Ganun lang tayo. Galing lang tayo sa alabok. Kaya kung ikaw may sakit ka, naghihingalo ka na, o hirap ka, hindi naman imposible hindi ka kayang pagalingin. Papagalingin ka ng Diyos kasi sakit lang yan. Kung maniniwala ka na siya talaga ang tunay na Diyos. Huwag ka mag-alinlangan. Bakit ka pa mag-alinlangan na Diyos siya? Alam nyo guys, huwag kayo mag-alinlangan na magtiwala sa Diyos. Imagine mo dito to ang Panginoon, dito to ang Diyos. Tumingala ka, may langit. Diba? Binigyan ang tao ng katalinuhan, kaalaman, lahat ng bagay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga ang tao, nakakaimbento ng bahay, kotse, nakarating ang iba sa kalawakan. Pinagkaloob sa atin ng Diyos yun. Ang hindi niya lang pinagkaloob yung alamin yung sitwasyon niya sa langit. Kasi pag nagkataon, para na tayong demonyo, gusto rin maging Diyos. Agawin ang trono. Yung iba nga nakakarating sa planeta eh. Lahat ng planeta dito sa mundo, kabisado. Meron na nakalabas dito sa natin, planeta natin. Ganun yung guys. Huwag tayo magmalaki. Huwag natin pagmalaki ang pera natin. Kasi ang pera natin, isang kamangmangan lang. Isang dekorasyon lang dito sa lupa na yampain ng demonyo para mapadala tayo sa bahay niyang impyerno. Ang impyerno, alalahanin natin guys, ang impyerno ginawa ng Diyos yan, hindi para sa ating mga tao, kundi para sa anghel na Suel, yan yung si demon. Huwag tayo magpadala sa bulong ng demonyo. Masarap ang bawal. Mahirap sumunod sa Diyos. Oo, totoo yun. Mahirap sumunod sa Diyos. Pero guys, pag nag-focus tayo kay God, kasi dati naranasan ko na yan, mag-focus kay God, sobrang sarap ng pakiramdam. Yung tipong barya lang hawak mo, pero pakiramdam mo sobra. Yung tipong kabaliwat ka na ng problema mo, pero masaya ka pa rin. Imagine mo yung time na yun nung ako guys. Ang saya pa rin ang pakiramdam ko, kahit yung anak ko nag-cancer na. Tinanggihan na ng doktor. Pero just because of God, guys, gumaling siya. Because of God. Wala kaming pera, wala kaming longer para magpakimo. Pero gumaling siya just because of God. Why not nga, guys? Pag sakit mo, kahit gaano katindi, gagaling ka basta magtiwala ka sa Diyos. Huwag ka mag-alinlangan. Huwag ka mag-alinlangan. Diyos kasi yun. Nakakatawa kasi tayo minsan kung isipin, Huwag tayo mag-alinlangan sa Diyos. Diyos yun, Panginoon yun, hari na may hari. Ikaw ako, nilikha niya. Nagsasalita ka tayo, nag-uusap. Naging sakim, lahat ng kabalbalan, ginawa natin. Nilikha niya tayo, pero tayo nagmamalaki. Diyos yun, Panginoon yun. Huwag tayong mag-alinlangan. Alam nyo guys, anytime pag gusto ng Diyos, ikaw nagsasalita ka, tapos binastos mo siya, kahit isang oras, tumba ka. Tumba ka. Kunwari dito, pinagtatawanan mo ako. Tapos pinahindulutan ng Diyos na sumakit yan mo, mawalan boses mo, whatever. Lahat nilang ako, lahat ng tao na nagsisharing about to that, tapos pinagtawanan mo. Tapos nag-share naman sa'yo ang Diyos ng maganda. Nag-share yung tao sa'yo kasi gusto iparating ng Diyos ang mensahe, pero pinagtawanan mo. Alam mo mangyayari, may kaparusahan yun. Unti-unti mo mararamdaman ang parusa na yun. Kung hindi ka mawalan ng boses, manghihina katawan ka, ma-stroke ka, whatever, lahat mangyari pwede. Wag yung pagtawanan ang mga nagsisharing about to God. If you want to listen, kinig lang. Hindi mo kailangan makikipagdebate o tawanan mo siya. Kasi kasalanan niyo. Kung gusto mo makinig ka lang. Kinig lang. Mapalad ang tao nakikinig sa salita ng Diyos kaysa mga nagsisharing. Kahit ayaw mong pakinggan, makinig ka lang. Kasi guys, lahat ng bagay may dahilan ng Diyos. May dahilan ng Diyos kung bakit pinahindulutan niya marinig mo to. Mahal ka ng Diyos, kaya pinahindulutan niya mapanood mo to. Dahil ang gusto sabihin ng Diyos sa'yo, anak, gagaling ka sa karamdaman mo basta magtiwala ka at huwag ka mag-alinlangan. Magbalik loob kay sa akin sapagkat ako ang may likha sa inyo. Walang sino man makakapagpagaling o makaka-extend ang buhay natin kundi si God lang. Ikaw, ako na marumit makasalanan, kailangan natin si God sa buhay natin. Lagi nating tandaan, si God ay laging mabuti sa atin.
Kaya kailangan natin mag-repent. Yun ang gusto ng Diyos sa atin.